Hello, hello, Aries Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for May 19 to May 25. So Aries, kung ano po yung lalabas sa ating reading, kunin mo lang yung mga resonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Aries yun. Kaya relax ka lang, palakasin mo ang iyong intuition para makuha mo yung akmang message na kaloob sa iyo na spirit guides mo sa ating reading for today. So Aris, thank you din po sa mga nagdo-donate, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you po for your generosity and kindness po sa ating channel. So Aris, ano naghihintay sa inyo ngayong May 19 to 25? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Judgment card. In the area of what you want, you have the King of Wands. In the area of what you need, you have the Nine of Swords. In the area of what's affecting your current energy, you have the Star card. Beautiful, beautiful. In the area of your near future, you have the Eight of Swords. Lovely. In the area of your challenge this week, Aries, you have the Four of Pentacles. In the area of your fortune, you have the Knight of Wands. Lovely. Good news. Pag-usapan natin yan later. In the area of your divine advice, you have the Five of Wands. At ang outcome mo this week, Aries, you have the Fool card. Lovely. Beautiful beginnings para sa'yo. Okay? At the bottom of your deck, you have the Two of Wands. Aries, ano yung mga bagay na kailangan mo daw pagdesisyonan this time around? Meron ka daw endeavor o may kinakaharap kang importanteng desisyon na kailangan mong simulan ngayon. I'm hearing na kailangan daw ay, I don't know, ay parang huwag ka daw matakot to try something new or to go somewhere else na parang iba o malayo sa kinasanayan mo, pero ito yung pagkakataon for you to start over. I'm also seeing here na parang meron kang pinaplano. Some of you are traveling this May 19 to 25. Meron sa inyo na parang pinaplano na ngayon pa lang yung paglipad sa mga araw na yan. I'm also seeing here na this is like something na may kabang hatid sa'yo, may takot, may alinlangan, pero I'm hearing na ngayon buo na yung loob mo to do this, because with the Two of Wands here, talagang nakapag-decide ka na, holding this wand here, and telling yourself, yes, I'm ready. May plano na ako, buo na sa isip ko yung visions ko at saka yung mga dapat kong gawin. Now, parang you're stepping forward outside of your comfort zone and ready ka na nahakbangan o puntahan yung mga bagay na bago for you. I'm also seeing here na parang this time around nagising ka na for something new in your life, na parang okay, this time around kailangan ko ng umaksyon, kailangan ko ng gawin, kailangan ko ng simulan. But this is something bigger than before, bigger than kung ano yung mga bagay na parati mong ginagawa o dati mo nang napagdesisyonan sa buhay mo. Ngayon, ito ay isang malaking hakbang for you. And talagang ito ay nangangailangan ng tapang mo at saka malalim at saka siguradong mga pagpaplano. Okay? I'm also seeing here na ask people for their advice, for their opinion, para mabalanse mo din at mapagnilay-nilayan mo muna yung mga plano mo bago ka talaga totally sumugod. Okay? So start tayo sa yung reading, napakagandang reading. Walang pangit dito. I'm seeing beautiful 19 to 25 days for you, Aries. So in the middle, you have the Judgment card. Dito sinasabi ng spirit guides mo na meron daw bagay this time around na parang nagising ka sa katotohanan. I don't know why, maybe this is all about you waking up dun sa katotohanan na okay, kung may mga bagay akong pinaplano at noon siguro hindi matupad-tupad o noon parang feeling mo walang pag-usad o walang paggalaw, siguro ngayon ako na ang kailangan ko umaksyon sa sarili ko, ako na ang kailangan kumilos, because parang meron ka na-realize na someone in your life ang hindi ganun maaasahan o hindi ganun parang dependable, na parang naurong o parang nadismaya ka kasi para merong pinangako sa iyo yung someone, I don't know, maybe parents or workmates o kaibigan, na parang okay, sige Aris, tutulungan kita ganito ang gagawin mo, ganito ang pupuntahan natin, okay yan, sure yan, pero nung kaorasan na biglang yung pinangako sa iyo ay nawala o nag-fall short yung taong ito. Kaya ikaw naman ngayon parang you're taking things into your own hands, sa parang okay, ako nang gagawa. Nagising ka na sa katotohanan ng sitwasyon mo and now you're trying to lift yourself up. Malaki yung naririnig ko dito na parang pinagdasal mo na kay God na parang okay, it's time for me to do my part in my life, pero you're also asking God na parang please God, help me in accomplishing this endeavor. Archangel Gabriel is here helping you and giving you the signs and synchronicity. Siguro matagal ka na nakakarinig ng mga
angel numbers o kaya mga signs, whether pa nag-scroll ka sa Facebook, makita ka ng quote and then bigla ka maapektuhan. Those are signs and messages from your spirit guides and also for Archangel Michael na sinasabihan kanya na, huy, ito ang mensahe mo, pakinggan mo. So ngayon malakas ang intuition mo, parang you're now doing the right thing. Doing the right thing according to your plans. Na parang okay, ito ang mga nangyari before, na-reject na ako before, may mga nag-fail, may mga hindi natuloy, may mga na-delay, may mga walang pinatunguhan, kahit gaano kakayod, parang walang nangyari. Ngayon, parang very mabusisi ka. At parang hindi ka na umaasa sa iba. Parang this time around, ako nakikilos, ako nagagawa based on what you want and based on your experiences. Talaga meron kang inasahan before na dumurog sa iyong tiwala, dumurog sa iyong trust sa ibang tao. Kaya ngayon parang ikaw na mismo yung kikilos for yourself. The judgment cards being clarified by the Two of Pentacles. Yes, ngayon talaga iniisip mo yung balance ng buhay ninyo. I'm seeing here na kaya ka aalis or may pupuntahan ka because Two of Wands also a card of travel, card of going somewhere else, somewhere new, mga bagay na bago sa buhay mo. Nakita ko dito na gusto mong bumalik yung balanse ng buhay mo. Yung parang okay, wala akong panggastos, wala akong pera panggastos ng ganito, pan-deliver ng ganyan, o pambayad ng bills. Kaya ngayon, naghahanap ka ng trabaho na suswak doon sa mga pangailangan mo, also giving you na parang leveling up sa buhay. Kaya ikaw, pinipilit mo kahit mahirap, nakayanin yung balanse ng mga bagay sa life mo, taking care of a lot of responsibility sa life. Kaya parang medyo nagising ka dito na, okay, mali pa rin ginagawa ko in the past. Mali pala yung atake ko sa isang endeavor in the past. Kaya ngayon parang nagising ka sa katotohanan na for everything to change beautifully sa life mo ngayon, parang ikaw ang a-action at ikaw ang bibigay sa'yo ng, okay, mali itong binibigay kong effort sa lahat ng bagay na ito. Kailangan magbago. Kailangan may mangyaring kakaiba so that mag-iba din yung outcome. In the area of what you want, gusto mo, you have the King of Wands. Now, parang leader ka ng buhay mo eh. Meron kang ini-envision ngayon, Aries, na malaking bagay for yourself. Whether, okay, for the next 3 months, for the next year, dapat ganito na yung posisyon ko, dapat ito na yung naipon ko, dapat ganito na yung napuntahan ko, dapat ito na yung natumbok ko na role o natumbok ko na goal. So ngayon, nandun ka sa part of envisioning the future or trying to manifest yung mga bagay na gusto mo. Ikaw as a King of Wands, nakatingin ka rin sa past eh. Meron ka mga bagay na inaalala in the past and paulit-ulit din tong nagre-replay sa isip mo na parang hindi ko dadanasin yan in the future. Kung magkakaanak man ako, hindi ko paparanas sa anak ko yung mga ganyan. Natanggal na ako sa ganyan trabaho, siguraduhin ko na next job ko, hindi ganito ang mangyayari. Hindi na ako magtitiwala sa past co-worker ko na niloko lang ako, na nilaglag ako sa boss ko kaya ako natanggal. Ngayon, ang dami-dami mong alalahanin o mga lessons na nakuha mo from a past job o past experience mo, kahit sa buhay din. Kaya ngayon sa pagsisimula mo, sa paghahanap mo ng magandang at kapaki-pakinabang na pagkakakitaan o endeavor in your life, nakita ko talaga dito na ang lawak-lawak ng prepare mo. I'm seeing also na parang handang-handa ka na nga eh. Kayang-kaya mo na eh. Hakbang na lang ang kailangan mo eh. Pero ikaw dahil King of Wands ka, ikaw yung uri ng tao na sigurista. Pero you're gonna fight for what you think is right. At kung ano yung goal mo, alam mo ipaglalaban mo yan. At walang kahit sino man makapigil sa'yo. Pero nararamdaman ko dito yung effort of pag-iingat. Na parang okay, hindi ako pwedeng basta-basta lang sumugod o basta-basta lang mag-try ng something new. Kahit yan ay negosyo man o passion project o malaking goal. Ngayon talaga parang may touch of reality yung pagkilos mo every step. Kasi alam mo, may pinagdaanan ka na eh. May nangyari in the past eh. At ayaw mo maulit yon. Andun pa rin yung sigasig sa'yo, pero nakita ko talaga na nag-iingat ka. And you're trying to be very, very careful sa bawat step. Kasi ayaw mo ulit magkamali at ayaw mo masayang yung opportunity. King of Wands being clarified by the Seven of Swords. Yes, like I said kanina, may mga bagay ka na parang ikaw mismo ang kikilos. Ikaw mismo maghahanap ng paraan, ikaw mismo maghahanap ng strategy, ng tactic. Parang may mga bagay na na-delay before na parang walang pinapatunguhan. And then ikaw nagtanong ka bigla na parang, ano ba? Ba't wala nangyayari? Ginawa ko naman lahat. Parang, ngayon, ikaw na mismo ang tatayo, ikaw na mismo ang lalakad, ikaw na mismo ang mag-aasikaso. Parang hindi ka naaasa sa ibang middleman. Parang may nakita akong middleman na siya yung nag-aasikaso ng mga bagay-bagay. Tapos ina-update ka na lang niya kung ano mangyayari. And then dahil mas lalong nade-delay doon, ikaw na mismo yung kikilos. Kasi I'm seeing someone in your life is lying or very dishonest sa kanilang mga serbisyo o sa kanilang mga performance. Kaya ngayon parang na-realize mo na hindi,
Ako nakikilos ito. I'm doing things my way, your own terms, and ayaw mo na ulit umasa sa iba because like I've said kanina, may mga trust issues ka na rin with other people na nag-fall short sa kanilang performance o sa kanilang pangako. Now you are learning a lot and you're envisioning a future without yung mga mess o mga naging aberya in the past. And I'm seeing here na you're gonna land on a good strategy or a good plan na magagamit mo moving forward. Okay? In the area of what you need daw, kailangan mo, Nine of Swords. Enough na, Aries, of your overthinking, of stressing yourself too much about a lot of things. Marami kang inaalala ngayon na parang hindi naman na kailangan mong alalahanin. I heard a comment, I read something sa Facebook kahapon o sa Instagram na parang walang magbabago kapag nag-worry ka. It will just pahihirapan lang niya yung present time mo. Yung anxiety mo because you're very, very future-oriented. Nakafocus ka lagi sa future kaya sobrang anxiety mo. You want to take control of the situation and you want to make sure na yung plano mo ay matutupad. Pero kapag daw itinaas mo na sa Diyos ang mga bagay-bagay at nagtiwala ka lang sa Kanya at nagtiwala ka sa sarili mo, ano man ang mangyari, alam mo na yun ay kaloob sa'yo ni God. Basta gawin mo lang yung makakaya mo and let God do the rest. Huwag mo nang bigyan ng pasakit pa ang sarili mo, kakaisip sa maaaring potential na outcome o sa maaaring ano ang pwedeng solusyon sa isang bagay. Alam ko mahirap tanggalin yon, yung stress, yung anxiety, especially kapag sobrang problema na. Pero iisipin mo lagi, pag ba nag-alala ko dito, gagaan ba yung sitwasyon o makukuha ko agad yung solusyon? The answer is no. Or just repeating the scenario over and over again, trying to convince yourself na yes, oo, tama yung solusyon. Yes, oo, tama ka. O, tama yung ginawa mo. O, sapat na yung ginawa mo. Kung talagang sapat na yung ginawa mo at tama yung action mo, have peace in your heart na hindi mo na kailangang i-replay pa ng i-replay yung possible outcome o possible na scenario at huwag mo nang kontrolin sa isip mo yung magiging outcome. Have peace in your heart and that trust God. Mas madaling gagaan ang life mo, makatulog ka ng maayos, lalakas ng resistensya mo because pinapangalagaan mo na yung mental health mo. And I'm hearing na enjoy the process, Aries. That's what I'm hearing. Huwag mo daw pangunahan yung sitwasyon. If you're trying something new and going there and pushing things sa buhay mo na parang okay, simulan ko to, gawin ko to. I'm taking risks. May tatry akong simulang bago. Lilipat ako ng lugar, lilipat ako ng bansa. Huwag mo na daw bigyang hininga yung mga negative thoughts mo para mas mag-enjoy ka, para mas namnamin mo at yakapin mo yung bago mong adventure. Always see the beauty of everything. Yung mga negative, itapon mo yun. Yung mga positive things, doon ka mag-focus para mas magaan ang pag-yakap mo sa mga bagay-bagay. Okay? The Nine of Swords being clarified by the Four of Wands, yes. Especially sa mga goals. Meron ka kasing daw inaabot ngayon ng mga goals mga threshold. Pwedeng gusto mo na mapagtapos sa pag-aaral ang mga anak mo, makabili ng bahay, makabayad sa ganito, makahulog buwan-buwan sa ganito mga bills, sa mga ganitong bayarin. Marami kang inaabot na mga dreams mo sa family at ito yung mga bagay na talagang gino-goals mo o mga bagay na gusto mong tumbukin sa mga panahon na ito, pwedeng this month or next month, for the next 5 months or for the next year. Ito yung mga goals na talagang tangible na gusto mong maabot this time around. Alam kong kaya mo kaya mo. Kaya handa kang sumugal, handa kang ilabas o kumawala sa iyong mga limitasyon para lang maabot yan at mas sustentuhan mo o makamit mo yung mga goals mo. Pero kaakibat nun, i-enjoy mo rin yung proseso. Huwag mong i-deprive ang sarili mo ng kaligayahan, ng enjoyment and excitement sa pag-abot ng mga ito. Huwag ka lagi mag-dwell sa negativity. I'm feeling here na good outcome will come to you naturally kapag ikaw ay nag-enjoy, para ma-attract mo yung positive energy and frequency. Kasi pag puro nega din ang babalik, no? So make sure this time around, enjoy and don't force the outcome. Don't control the narrative. Huwag mo i-controlin yung nangyayari. Hayaan mo lang. Gawin mo lang yung best mo. Let God do the rest. And then panoorin mo lang umandar ang mga scenario sa life mo. And mas gagaan ang pakiramdam mo, promise. Mas gagaan yan sa isip, sa puso, sa kaluluwa mo, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Star card here, a wish, a manifestation, a dream,
merong bagay kang gustong makamit this time around. I-comment mo nga sa baba, Aris, ano yung mga dreams mo and goals mo. Makabili ba ng bahay o makauwi na sa Pilipinas? Parang gusto mo na mag-travel back home and magnegosyo na lang dito. O kaya ngayon, gusto mo na mag-resign sa iyong trabaho at gumawa na lang ng sarili mong pagkakakitaan na ikaw ang boss, sarili mo ang time, sarili mo ang kita. Ngayon, ang laking step, ang laking hakbang yun for your future. Kaya ang taas ng pangarap, yung pangarap mo and hope o pag-asa sa puso mo na, yes, gagawin ko po ang lahat so that my dreams will come true. Ang ngayon, I'm hearing that your guardians are protecting you, you are being heard, you are being seen. Kaya ngayon, ang laki nung action in your part na parang, sige, gagawin ko to. Malakas ang pag-asa ko na makuha ko yung goal ko. Ang laki ng potential ng mga minimithi mo. Kaya ngayon, talaga gagawin mo ang lahat, makuha lang siya. Para magbalik lang yung balanse ng buhay na minimithi mo, na hinahangad mo sa yung future. Kaya ang lakas ng energy of hope, ang lakas ng energy of parang manifestation mo this time na makakamit ko to ano man ang mangyari. For other Aris dyan, nakita ko na parang may gagaling sa inyo sa sakit o meron sa inyo nagising sa katotohanan na parang gusto ng alagaan ng kanyang health this time, na parang na-realize mo ang taas lagi ng blood pressure mo o lagi ka nahihilo o laging sumasakit ang mga kasukasuan mo. Ngayon parang papanatili yung good health. In-actionan mo na this time. Parang okay, mag-diet na ako, ititigil ko na yung ganito, ititigil ko na yung ganyan, mahutulog na ako ng mahaba para bumalik yung balance ng buhay mo at gumaling ka na, no? So for others, I'm seeing talaga here ang nagpapatakbo sa buhay mo this time around. Kaya gusto mong umaksyon, gusto mong lumaban, nagising ka sa isang katotohanan because a dream so tangible, so reachable, talaga namang nagpabigay sa'yo ng fuel to fight. Okay? The star cards being clarified by the 10 of Wands. Yes, you want to change your life. Makaalis na yung mga bagahe sa puso mo, sa isip mo. Meron kang mga responsibilities and mga dinadala sa dibdib na gusto mo nang matanggal, gusto mo nang makawala. I don't know why, parang I'm seeing talaga na many responsibilities in your life ay sa'yo lang nakaatang. Ikaw lang ang kumikilos. Halimbawa, you're the breadwinner, you're the main source of income sa family, and then parang sobrang bigat na. Parang this time around, you want to change. Kaya ka umaksyon you want to change the situation, the power dynamic. Parang sobra ka na nahihirapan, napapagod ka na din. And you're thinking, paano ko maabot yung sarili kong goal kung lahat ng bagahe ay nasa akin din. So ngayon parang nag-iisip ka ng mga paraan and dreams sa sana matanggal na itong mga bagahe, itong mga pain, and mga sorrow, so that makuha ko na at ma-actionan ko na yung para sa akin, para bumalik na yung balance ng buhay ko. Because I'm feeling na, I don't know why, parang ayaw mo kasi din magsabi sa iba, Aris. Ayaw mo sabihin sa kanila na, uy, sobra na yung responsibility ko. Sobra-sobra itong ginagawa ko. Kayo naman ang gumawa ng iba. Ipasa ko na sa inyo. Ngayon ang pagkakataon para sa iyo na ibaba na yung mga dapat ibaba. Ibigay na sa iba yung mga dapat responsibilities nila na rightfully theirs. And also parang I'm feeling that you need to really talk to someone. Whether a friend that will not judge you, a family member that truly loves you, na paghihingahan mo ng mga sama na loob mo, dinadala mo so that gumaan ang mga dinadala mo, because I feeling nararamdaman ko yung bigat, yung heaviness in your part na parang sobra-sobra na pagod na, unfair ang treatment, gusto mo nang umalis, gusto mo nang kumawala, gusto mo nang maghanap ng ibang kapalaran somewhere else. I don't know why, parang office mate ba ito o co-worker, mga kasama sa trabaho mo na very toxic, na parang laging pabigat sila sa'yo, na parang laging stress ang dulot sa'yo. Kaya ngayon umaasa ka at naghahanap ka ng solusyon kung paano makakawala sa mga bigat na ito. And then ngayon parang unti-unti ka nang bumabangon o naghahanap ng concrete plan o concrete action. Halimbawa, nasa trabaho ka ngayon and then sobra ang pabigat sa'yo ng boss mo, ng mga coworkers mo, o ng family mo din. Parang lahat sila nakaasa sa'yo. And then, gusto mo mag-level up, gusto mo maghanap ng much better job na may magandang salary, maayos na boss, maayos na work environment. And then, unti-unti kang naghahanap ng plans o nag-hope ka ng mga bagay na kung paano gagaan ito. And then, unti-unti ka naghahanap ng solusyon. Unti-unti ka na sigurong naghahanap ng ibang trabaho, nag-i-inquire ka na sa iba, nagkatanong-tanong ka na kung saan ka pwedeng makalipat para bumalik na yung balanse ng buhay mo. Katulad dati na walang stress, kakayanin mo yung trabaho, hindi magulo yung co-workers, pa-provide mo for your family. So, naghahanap ka ngayon ng mga paraan to balance things out sa life mo, okay? In the near future, you have the 8 of Swords. Nakikita ko dito, Aries, in the near future, you're gonna know, malalaman mo na hindi ka stuck. Malalaman mo na marami pa palang paraan para makakawala ka sa isang sitwasyon o sa isang
iniisip mo na sobrang nagpatali sa'yo sa past o nagpatali sa'yo sa problema. With a vision of the future, with the plans coming out in the future, I'm seeing here na magkakaroon ka na ng kalinawan sa isip mo na, okay, mali pala yung strategy ko. Mali pala yung tinutumbok ko na bagay. Hindi lang pala ito ang tamang option for me. I'm seeing you parang luminaw ang isip mo na, pwede pala akong pumunta dito, B, C, D, E, F. Marami pa pala akong pwedeng gawin bilang solusyon ko sa problema ko. At kapag nakita mo na yun at nalaman mo na yun, mas gagaan ang lahat because now na-realize mo na hindi lang isang solusyon ang bagay sa isang problema. I can also find other ways para masolusyonan ito. At doon ka makakawala sa Eight of Swords na ito. Nakita ko rin na pagkatiwalaan mo daw ang sarili mong skills. Huwag mo laging i-down ang sarili mo porque dina-down ka ng iba. Iangat mo lalo ang sarili mo. I-hype mo ang sarili mo that you can accomplish things, that you can do a lot of things more than just one thing. Kaya mo to, Aries. Kaya mo lagpasan ang problema mo basta magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa skills mo. I'm seeing also na magkaroon ka daw ng lakas ng loob na magtanong. Halimbawa, may gusto kang trabaho o gusto mong lumipat, tapos nahihiya ka kasi baka i-reject ka, nahihiya ka baka ma-disappoint ka o tawanan ka. Alisin mo daw sa isip mo lagi yung negative na outcome. Pag may gusto ka, abutin mo. Huwag kang matakot, ilaban mo, sugurin mo. I'm hearing na kaya mo to. You are prepared enough to accomplish things, okay? The Eight of Swords being clarified by the Nine of Wands. Yes, huwag kang sumuko. Huwag kang panghinaan na loob. Ilaban mo pa rin. Tinan mo siya, hawak-hawak niyo yung Ninth Wand. Kita niyo ba? Okay. Yung Ninth Wand na yan, yun yung huling pag-asa niya. At yun yung huling ilalaban niya. Naniniwala siya na isa pang push, makukuha ko na yung dreams ko. I'm hearing. So ikaw, huwag kang pakadena sa mga takot mo. Ilaban mo yung mga bagay na gusto mo. I-push mo and you will get it. Especially with the Nine of Wands, sinasabi dito na malapit nang matapos. Malapit ka na makarating doon talaga sa ultimate goal mo. Especially here, dalawa na pala ang Nine mo. Nine of Wands and Nine of Swords telling you na you're on the end. There is a time of release. Aries, release all the tension, release all the stress, i-release mo lahat ng takot mo at ilaban mo. You're very, very ambitious, Aries. You're very bold, competitive ka, kaya walang puwang sa'yo ang matakot, walang puwang sa'yo ang magduda sa sarili mo kakayanan. If you truly believe sa goal mo at saka sa dreams mo at sa mga plano mo, i-execute mo lang yan at makukuha mo yan, okay? In the area of your challenge this week, May 19 to 25, challenge sa'yo ang mag-hold on sa mga bagay na pinapanghawakan mo pa na hindi na dapat nasa buhay mo. Okay, you're protecting yourself too much, Aries. Masyado mong inaalagaan ang sarili mo to the point na hindi ka na umaandar. Okay? Masyado kang takot. Four of Pentacles, is telling you here na time na to let go of other things. Pwedeng past relationship na paulit-ulit bumabalik o paulit-ulit mong inaasahan na babalik siya, o past experiences na parang feeling mo, hindi, babalik pa yun, babalik pa yung trabaho na yun, akin pa rin yan. So ngayon may mga pinangahawakan ka na dapat mo nang bitawan. Para ma-realize mo na pag binatawan mo ang mga yan, magkakaroon parang maraming espasyo sa buhay mo para pumasok yung mga bagong bagay o tao o sitwasyon o swerte na karapat dapat pumasok sa life mo this time around. Like I've said here, with the Two of Wands, you have to take the risk. Lumabas ka sa comfort zone mo at habulin mo, puntahan mo yung mga bagay for you, na mga bago sa buhay mo na may potensyal na talagang magbigay sa iyo ng magagandang bagay in the near future. So ikaw, I'm seeing here, bitawan mo na yung mga dapat bitawan. Alam mo yan mga dapat mo bitawan this time. Either paniniwala, tao o sitwasyon o actions o mga habits mo o mga ginagawa mo everyday na kailangan mong baguhin in your life para umabante ng lahat. Okay? The Four of Pentacles being clarified by the Eight of Cups. Yes, bitawan mo talaga, iwan mo na daw. Iwan ang mga bagay na dapat iwan. Pwedeng habits, pwedeng mga paniniwala o mga maling tao na pinangahawakan mo pa rin, kinikip mo pa rin sa buhay mo pero ang dulot lang sa'yo lagi ay stress, anxiety, o minamaliit ka, o binibigyan ka ng maraming problema. Ngayon, you have to let them go para malinis yung buhay mo, para ang ma-attract mo lamang ay yung mga bagay na karapat-dapat in your life. Okay? Mga seeing here na parang meron ka rin pinanghahawakan from a past, whether past lover o past na pangako o mga bagay na parang sinisisi mo pa rin ang sarili mo kung bakit hindi mo nakuha yon. Kaya ngayon pinanghawakan mo pa rin, baka may second chance pa ako doon, baka okay pa yung past na yon. No, kaya nga nasa past na siya eh. Iwan mo na siya doon. Kaya ngayon bitawan mo yun para maka-move on ka na sa life mo at mahanap mo na yung for you. Okay? In the area of your fortune, you have the Knight of Wands
good news. May parating sa yung good news about your work, about your passion, something na pinagkatrabahuhan mo this time around. I'm hearing yes. Yes, approved. May tawag na, ikaw na daw kukunin. Sa'yo na yun. Parang nakikita ko dito na you're gonna get the job, you're gonna get the endeavor. Sa'yo ibibigay, sa'yo pagkakaloob. Nakita yung pagod mo, yung effort mo. Kaya this good news is something beautiful for you. Kaya tabayanan mo to this week. May paparating na magandang balita about sa ginagawa mo. Pwedeng approved, pwedeng nakuha na o kaya nabili na, nabenta na, ganyan. So, this is a confirmation na mga bagay na hinahanap mo this time around ay may yes card for you, okay? Knight of Wands being clarified by the Knight of Swords. Yes, so good. Habulin mo to. Iyong-iyo ito, itong mga bagay na makukuha mo this time around. Huwag ka magduda. Huwag mong palagpasin, that's what I'm hearing. Kapag binigay sa'yo, habulin mo, chase it, and don't waste the opportunity, Aries. Yun ang nakikita ko dito. Itong good news na to, magbibigay sa'yo ng bagong buhay, kaya huwag ka na mag-alinlangan. Kunin mo agad at ilaban mo because this is something that will change your life, okay? In the area of your divine advice, you have the Five of Wands. May mga away disputes o pagkatalo sa family o sa co-workers o baka sa sarili mo ito. Pero ka mga bagay na parang alinlangan o pagdududa, urong-sulong. Ngayon ang pagkakataon for you to make up your mind, Aries. Magdesisyon ka na. Hindi pwedeng urong-sulong o playing safe. Enough na of dealing with the comfort zone. Now is the right time to really fight for your dreams, fight for your goals, at huwag kang panghihinaan halimbawa may mga kumukontra o may mga aberya-aberya. Parte yan ng game, parte yan ng goals mo. So make sure na you're gonna come up on top and continue fighting for what you think is right, okay? The Five of Wands being clarified with the Wheel of Fortune. Yes, nasa iyo ang pabor ng kapalaran this time around, Aries. Ikot to ng ikot in your favor. Alam mo ang kailangan gawin? Ikaw. Ilaban mo yung mga bagay na gusto mo para maparatili mong sayo yung mga bagay na gusto mo. Look, nasa taas siya ng wheel. Ibig sabihin, siya talaga yung mananalo. Siya yung makakakuha nito. Kaya ilaban mo yun. Huwag kang sumuko. Okay? Ang yung outcome na napakaganda pag-usapan natin later. But first, sa additional messages from the Divine. Unang-una, you have Feather, someone you know is undependable and insincere. Like I said kanina, meron daw tao sa paligid mo na hindi pa pagkakatiwalaan, hindi maaasahan, kaya ikaw ang kailangan kumilos, ikaw ang kailangan umaksyon para yung desired na outcome na gusto mo makuha ay makuha mo talaga. Another message, Vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. Ito yun. Masyado ka nag-aalala sa mga tao sa paligid mo, sa approach mo sa goal mo. Ngayon ang pagkakataon para talagang tapangan mo ang sarili mo at isipin mo na lang na kung ano yung sayo-sayo. Ano man ang gawin ng ibang tao, kung para sa'yo yan, para sa'yo yan. At bahala na ang karma para sa kanila, diba? Another message, Crown, honor and respect will come to you. Wow, kikilalanin ka ng mga tao sa paligid mo na, uy, si Aries, ang galing-galing yun. At respetuhin ka doon ng mga tao after this endeavor. I'm seeing talaga, after this good news, pagkakatiwalaan ka nila at titingalain ka nila. Another message, you have Finger, warning you of a problem either now or in the near future. So meron daw darating na mga problema, pero like I've said here, in the near future, may mga stuck mindset ka na naman parang, paano to? Pero nakikita ko dito, nakakayanin mo, magagawa mo, malalagpasan mo ito, kaya huwag ka mag-alala, kaya mo yan. Okay? Another message, tumalo na siya, yun ang kunin natin. You have Scales, keep your life in balance. Like I said dito, sa Two of Pentacles here, kailangan mo daw paratiling balanse ang buhay. Anong tawag doon? Kapag nagtatrabaho ka, make sure you also have time for yourself. Hindi puro trabaho o hindi puro sarap. Kailangan balanse ang lahat, okay? Another message you have, ayan, sige kunin natin sila dahil sila yung nalaglag. You have Thank card, celebration, fun, enjoyment. Wow. You also have, 5 lang kukunin natin dito ha. You have Nest, an emotionally secure, loving family is important to you para sa pamilya. Another, you have Moon, changes in your life. Like I said, may mga pagbabago sa buhay mo because may susubukan ka talagang bago. Congratulations. You have Mountain Road, you are on the road to success. Wow. Wow, congratulations. And the last card, you have Tower, solid foundation, success with effort. Wow. Kakibat ang good news ito at pagsugal sa buhay, makukuha mo talaga success. Ito ang area na kailangan mo pag-focusan this week, Aries. You have denial. I acknowledge my fear. Like I said kanina. But I replace it with the insight of awareness. Tapangan mo ang sarili mo. I-deny mo lahat ng fear, anxiety, worries mo because worries will not help you. Worries will not help you. Especially in your outcome, you have the Fool card. You are
landing on a brand new opportunity. May darating sa buhay mo at kailangan mong tanungin ang sarili mo, kaya ko ba to? Magagawa ko ba to? Yes, kaya mo to. Yakapin mo yung mga pagbabago, especially here with the Two of Wands, handa ka na eh. Ready ka na, nakapag-prepare ka na plano mo na ito. Kailangan mo na lang humakbang. At kapag humakbang ka, pagkatiwalaan mo yung kapalaran that everything will fall in your favor. And God is protecting you. God is there. And your spirit guides are there, giving you this brand new way of living. Bagong buhay, bagong simula, bagong tsansa, bagong pagkakataon. Kaya huwag kang matakot nasubukan ang mga bago. Because dyan din makukuha yung growth at paglago ng buhay mo, okay? Huwag mo sayangin yung opportunity. The Fool cards being, wow, clarified with the World card. May matatapos sa buhay mo, an ending of a cycle, parang bagong chapter to ng buhay mo. I'm seeing success, I'm seeing honor. Like I said kayo, may honor dito, merong accomplishment, there will be parang completing of a task. Kaya ngayon, handa ka na ulit magsimula ng bagong buhay. I'm seeing here a bold person, someone that is ready to conquer anything. At ngayon nakikita ko na sa bagong simula na ito, mag-enjoy ka at makikita mo na ito talaga yung purpose mo moving forward. Wow, Aries, that is your May 19 to 25 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.